Hello! What's up mga ka-edu? So for today's video, ay meron kasi akong malaking problema. So ayan, meron kasi kaming project and hindi ko alam kung paano ko ba siya sisimulan. Pero meron akong friend dito na sa tingin ko ay mabibigyan na ng solusyon yung problema ko. Sana matulungan niya ako since, alam niyo na. So papakilala ko sa inyo yung friend ko. Ito siya. Tanang! Ayan. Ayan yung friend ko. Siya si Jar of Decisions. Siya yung friend kong pala decision. Siya yun. So, ayan. So, sa kanya tayo magtatanong kung ano nga ba yung gagawin nating content ngayon or kung saan nga ba tayo magpo-focus. So, bunot na tayo dito. Ano kaya to? Ayan, sabi niya dito, focused on eduk students. Ayan, magpo-focus daw ako sa eduk student. Anong gagawin ko sa mga eduk student? Since nandito ang aking kaibigang pala decision, siya ulit ang mag-decision kung anong gagawin natin sa mga eduk student. So, bunot na tayo ulit. Shake. Yan, nakabunot na ako. Challenge? Magtanong sa random person ng paano mo malalaman kung eduk ang isang estudyante at gumawa ka ng core. Ano yun? Alam ko na. So, samahan niyo ako ngayon. Magra-random person tayo. Since ayun ang sinabi niya kasi pala decision siya. Magra-random person tayo and tatanungin natin sila and gagawa tayo ng core. So, let's go. Hello po. Pwede po magtanong? Hello. Pwede po. About saan ba? About lang po sa mga eduk student. Eduk student. Ako, eduk student din ako. Anong tanong mo ba? Paano niyo po masasabi kung eduk lang isang estudyante? Kung eduk ang isang estudyante, madali lang yan pag laging tulala. Pagka kinakausap mo, hindi sumasagot sa'yo. Madalas lutang. Ay, kita mo yung itsura, laging ako tulala. Laging ako galit. Laging galit. Yan, laging ako nutang noo. Live ba ito? Hindi! Hindi ito live! Ano pa? Igan, ipiin mo ako at mag-usap tayo. Paliligayahin kita. May ibag. No, may dalo laging Manila paper. Sa professional na kilos nila. Kapag ano po, laging tulala. Pag nakasalamin? Palagi may dalang laptop. Kung saan nagla-laptop. Kapag maraming bitbit na yan. Hello again. So, nandito na naman ako since tapos na yung pag-random person ko and nalaman ko na kung paano ko madedetermine kung sino nga ba ang mga eduk student. So, paano nga ba ang next? Siyempre, nandito ang aking kaibigan pala decision. Siya ulit ang magdedesisyon. Shake. Ayan. Since madami na tayong nagawa kanina, dadagdagan pa natin yun. Maghanap ng eduk student at bumase sa sagot ng random person. Eduk student, siguro hanapin ko yung mga, ang nag-highlight sa akin kasi kanina yung nagla-laptop, yung nakasalamin, at saka yung madaming dala. Ayun talaga yung pinaka-natandaan ko. Anong gagawin natin sa kanila? So, magdi-decision ulit siya. Ano ang gagawin? Tanungin mo sila kung ano ang struggle nila as an eduk student at kung paano nila ito nasosolusyonan o na-overcome. Parang hindi ako satisfied. Magpapadesisyon ulit tayo sa kanya. Ayan. Maganda to. Bigyan mo ng quiz. Pwede mo silang gamitan ng Mystery Box or 100 pesos. So, ayun yung magiging challenge natin sa kanila. So, ngayon ay hahanap naman tayo ng mga eduk student. So, samahan niyo ulit ako para mag-explore. Let's go! 100 pesos or mystery box. So what's up mga ka-edu? So for today's video ay maghahanting na tayo ng mga eduk student since alam na natin kung paano natin sila ma-determine. So let's go! At ay mystery box or 100 pesos? Huli muna tayo. Anong mas pipili mo dito sa dalawa? Mystery box na lang. So open mo ate. So, itong mystery box na to ay nagko-consist ng mga question. Kasi napansin namin na nakasalamin to. So, yung mga na-interview kasi namin, sabi nila, madedetermine namin if eduk ang isang estudyante kung nakasalamin siya. So, ikaw yung napili namin. So, pili ka na ang question dito. So, ang question mo dito is, kailan nagsimulang lumabo yung mata?
nung elementary ako. Parang napansin ko na nagbe-blur ka, tapos sumasakit na yung ulo. Kaya pala, mataas na pala yung grado. So sa tingin mo, bakit lumabo agad yung mata mo sa ganong edad pala? Siguro is sa technology. Kasi nung bata ako, parang nakulat na ako sa technology. Di pa ako nag-aaral, may tapos na ako. So, nung nagsimula kang nagsalamin, ano yung grado mo? 25. Ngayon, ano na yun? Ano na ngayon, nasa 600. Masyado ng mataas, no? So, ano yung maipapayo mo sa mga future generations ngayon para maiwasan nila yung aga pag-ibig? So, kapag huwag sila masyadong gumamit ng gadget, tapos kung, nagamit na sila ng gadget kapag kailangan sa school, gano'n, huwag sila dapat nakatulog sa gadget kasi doon nagsimula yung pagkalaki ng mga pwede rin mangyari sa kanila. So, araw-araw nakasama ka. Oo, kasi, pag hindi na ako nagsasalamin ngayon, sumasakit yung ulo ko, tapos pag nakatanggal din yung salamin ko, blurred na yung mga nakikita mo, kasi pag tinanggal ko, baka makita na lang. So, ate, sa tingin mo, ano yung pwede natin gawin alternative? Kung halimbawang kailangan pa rin natin gumamit ng gadgets, pero at the same time, ay iwasan natin yung paglaro. So, kapag gagamit tayo ng gadget, sinaan natin yung brightness. Tapos, gamitin natin yung 20-20. So, kapag 20 minutes kang gumamit ng gadget, is dapat tumingin ka sa layo ng 20 feet ng 20 seconds. So, ganun pala. So next naman guys, ay nandito tayo sa isang coffee shop kung saan may huntingin din tayo mga EDUC students. Hi ate! Yes po. Pwede ka bang interviewin? Para saan? For educational purpose lang. So ito is Mr. Box or 100 pesos. Baka pwedeng 100 na lang para matulungan mo ako. Dahil charot lang. Pwede naman. Sige, Mr. Box. Sige. Open mo ate. So, ate, student ka, no? Yes. Sabi ko na kasi nagla-laptop ka tapos yung uniform mo din. So, ito ang Mr. Box na tayo nagkakonsist siya ng mga questions. So, pili ka. Baka mahirap to ha. Hindi ate, kayang-kaya mo yan. So, ito yung first question para sa'yo. So, gaano mo kadalas ginagamit yung laptop mo? So, ako ginagamit ko talaga siya araw-araw kasi kailangan nga sa school and then marami kami masyadong ginagawa. Sa tingin mo ate, ano yung nagiging effect nito sa, sa health mo, sa paggamit ng laptop mo? So ako, dahil nga sa sobrang paggamit ko ng laptop is naapektuhan na yung paningin ko. Hindi ako masyadong nakakakita sa pagmalayo. And then, kapag malayo yung mga tinitignan ko or nakapresent sa TV, hindi ko na nakikita yung mga words. And sa sobrang ang paggamit, sumasakit yung ulo ko. Tapos, yun nga, malabo na yung paningin ko kasi yung radiation na nakukuha ko dun sa laptop is makaka-apekto sa paningin ko. So, para sa'yo, gaano kahalaga yung paggamit ng laptop? So, para sa akin, sobrang halaga ng paggamit ko ng laptop kasi nga, yung halos lahat ng ginagawa ko is dito ko ginagawa. And then, napapadali yung paggawa ko kasi nga, mas maayos ko na siyang magagawa dito. And yung paggamit naman ng laptop is nakakatulong siya sa atin ngayon. Dahil sa tradisyon natin ngayon, hindi na tayo gumagamit ng masyadong sa mga IMs, yung mga ginagamitan ganon. Puro laptop na. Since modern na nga tayo ngayon, kapag hindi tayo nagpe-face-to-face, pwede ito yung alternative na gagawin natin kapag nag-online class tayo. So, sa tingin mo naman ate, since yung laptop ay meron siyang effect sa health natin, paano naman natin maiiwasan yung mga health issue na yon? So, para sa akin, para maiwasan yung paglabo nga ng paningin natin, kung meron namang kailangan or pwedeng mapupuntahan, mahahanapan ka ng mga information na kailangan mo, pwede kang pumunta sa library. Sa books ka mismo maghanap kesa sa laptop na maghapon kang nakababad sa internet. So, napakaganda ng sinabi niya. What's up mga ka-edu? So, for today's video, ay nandito tayo ngayon sa Emigdio A. Bondok High School kung saan dito tayo mag-interview and may nakita na din akong isang student dito na marami siyang dala or marami siyang bitbit and nag-aayos siya ng mga IMs na ginagamit niya. Today, let's go! Hello, ma'am! Hello po. Pwede po mag-interview? Go lang po. So, dito po sa interview na to, meron siyang quiz. So, mystery box or 100 pesos? Pwedeng 100 pesos na lang pang gagawa kong IM. Pwede naman, ma'am. Box. Okay. So, itong mystery box po na to is nagko-consist siya ng mga question kung saan kayang-kaya na din naman pong sagutin. Pili po kayo isa. Ito po. Ayan. So, yung tanong dito is, ano yung mga dala mo na yan and saan mo yan gagamitin?
So, yung mga dala ko na to is mga instructional materials. Gagamitin ko siya kasi may demo ko ngayon. Magtuturo ako ngayon sa mga grade 7. So, ano po yung hamon na nararanasan mo sa paggawa at sa pagdadala ng mga kagamitan po na yan? Siguro ang hamon sa akin, dito muna tayo sa paggawa. Sa paggawa kasi is time consuming siya. Kasi kailangan mo ng maraming oras or mahabang oras sa paggawa ng mga instructional materials na katulad nito. Katulad ng gawa ko is yung mga printed siya. Kailangan mo pang gupitin, then iisa-isa mo siyang gupitin, then ididikit mo din siya isa-isa. Kapag naman nagsulat ako, is masyado din siyang makonsume sa mga pentel, ganun. Kailangan mo din ng kailangan mo din ng mga kartolina, ganun. Then yung magdi-design ka pa. Kaya kailangan, para sa akin, mas gusto ko yung mga printed. So, sa pagdadala naman sa akin, mahirap din siya, lalo na ang dami mong dala. May dala ka pa na laptop, yung mga personal na gamit mo. Then, dala-dala mo rin yung mga instructional materials mo. So, para sa iyo po, ano po sa tingin mo yung mas convenient gamitin? Yung traditional or yung mga modern na ginagamit natin sa pagtuturo? Sa akin, mas convenient sa akin dalhin yung mga ganito. Kasi hindi ko na kailangan na magbabad pa sa laptop ko, ganun. Kumbaga dito kasi, kahit mas na-expose or mas napapalawak yung pagiging creative ko. Then worth it naman kapag nagturo ka sa bata kasi nabibigyan mo sila ng motivation. Then lalo na mas nakakatulong to sa mga visual learning. Alam naman natin ngayon, yung mga bata, gusto nila, yung tinuturo natin, yung mga pinagsasabi natin, is nakikita nila. So, dun po sa mga hamon na naranasan nyo, ano po sa tingin nyo yung magiging solusyon or paano po medyo mapapadali yung mga paggawa nyo po ng mga IMs na yun? Siguro mas mapapadali ako kung magkakaroon ako ng time management. Kumbaga, kung may mga free time ako, alam kong may kailangan kong gumawa nito, gagawin ko na, hindi na yung time na magka-cram ganon or kapag bukas na yung magtuturo, gabi pa lang ako gagawa. Siguro mas bibigyan ko yung ng time management talagang mahalaga. So, kung nakaabot ka naman sa part na to, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman namin kung hanggang saan nakaabot ang video na to. Thank you! So, ayan guys, tapos na ako mag-interview ng mga eduk students, ay nalaman ko na kung ano nga ba yung mga struggle nila. Una, napansin ko is, yung isa, sinabi niya, matagal na siyang nakasalamin or bata pa lang siya ay nakasalamin na siya. So, tinanong ko kung bakit. So, sabi niya doon is, dahil daw sa gadgets or sa technology. And yung isa naman ay sinabi niya na may effect talaga ang technology sa health niya. So, ayan, madalas sumasakit ang ulo, madalas may nararamdaman na hindi maganda kasi maghapon siyang nabababad sa technology or sa gadgets since yun na yung ginagamit natin as mode of learning ngayon. Kadalasan ay gadgets na ang ginagamit natin and talagang nabababad na doon ang mga estudyante. Pero meron akong isang positive na interview sa kanila. Ayun ay yung gumagamit ng IMs. Kasi nga, para sa kanya, ay convenient yun gamitin kasi hindi yun nakaka-affect sa health niya. And ayun, nalilesen yung pagka-expose niya doon sa technologies or doon sa gadgets. Kasi mas pinagtutuunan niya ng effort ay yung mga ginagawa niyang IMs and para sa kanya ay mas napapalawak niya yung creativity niya and di-discover niya na magaling siyang gumawa ng mga ganon. And meron ding isa doon na sinabi niya na pwede tayong gumamit ng alternative which is yung mga IMs instead of laptop kapag magtuturo tayo sa ating mga students, which is maganda talaga siya and meron nga din tayong na-interview na gumagamit siya ng mga IMs and mas na-explore din talaga yung sarili natin kapag gumagawa tayo ng ganon and na-express natin yung creativity natin. Ayan guys, since alam ko na kung ano yung mga nararanasan or mga problemang nararanasan ng mga eduk student and nakapili na ako kung ano nga ba yung itatopic ko or i-focus ko sa kanila ngayon na issue na kinakaharap nila. So, napili ko parang maganda or parang align dun sa mga sinabi nila is yung
screen time, and health issues ng mga technology sa mga eduk student. Since modern na nga ngayon, puro na lang gadgets. So, puro na lang talaga gadgets ang ginagamit or kaharap ng mga estudyante. So, ayun guys, yung hahanapan natin ng solusyon ngayon. And guys, isa sa naisip kong solusyon ay yung since yung technology ay lagi natin ginagamit, pwede nating i-request na isama na siya sa curriculum. Or kung baga ay pwede siyang ipasok or isama sa isang subject na related sa technology and isa-seminar nila yung mga student kung paano nga ba ang tamang paggamit ng technology. Kung paano ang tamang paggamit nito na hindi masyadong makaka-affect sa health natin. And kapag ka na-ipasa or na-approve na yung curriculum nito is, syempre, mas magiging knowledgeable or mas magiging maalam yung mga student sa tamang paggamit ng technology na para makaiwas na din sila sa mga posibleng health issue na maranasan nila. And dahil doon, mababawasan na yung mga student na nagkakaroon ng health issue dahil sa paggamit ng technology and mga gadgets. So ngayon guys, since nakapagbigay na ako ng solutions and possible impact nito para sa mga estudyante ay hindi ko na alam kung anong susunod. So tatawagan ulit natin yung kaibigan kong pala desisyon para bigyan na tayo ng desisyon kung ano nga ba ang susunod natin gagawin. So check. Ayan. Sabi niya, search resources that can help you accomplish your solution. So, mag-search daw ako ng mga resources. So, nandito yung phone ko and magsa-search ako dito ng mga resources. So, ito yung una kong nakita. Sabi, pwede tayong lumapit sa Communication Technology or DICT. Dito is, binibigyan nila ng pagsasanay or skills ang mga gumagamit ng technology para maging responsable sila sa paggamit ng technology. And next naman, pwede tayong lumapit sa Department of Education or pwedeng lumapit sa Department of Education para maisulong yung curriculum kung saan idadagdag sa curriculum nila yung nasabing solution natin, which is yung isama yung mga seminar para sa mga student tungkol sa mga paggamit ng technology. And nandito din yung ibang agency kagaya ng Common Sense Media and Connect Safely, NCMEC, and andito naman is yung mga seminar na pwedeng ipasok sa curriculum. Ito yung ergonomics, itinuturo dito yung tamang postura or tamang paggamit ng computer upang maiwasan ang problema sa likod, leeg, pati na ang kamay. And eye strain, ito yung sinabi kanina na nagbibigay ng mga tips para maiwasan ng eye strain. Tulad na lang ng sinabi kanina ng isang student na pwede natin gamitin yung 20-20-20 rule kung saan tuwing 20 minuto, tumingin sa isang bagay na 20 feet ang layo sa loob ng 20 segundo. And ayan, nandito din yung cybersecurity, yung mental health, digital addiction, privacy, online bullying, at marami pang iba. So ayun lang guys, yung mga pwede natin gamitin na resources para mataguyod yung mga solution na naisip natin. Ayan, since nabuo ko na yung vlog ko, thank you very much dito sa aking kaibigang pala desisyon kasi dahil sa kanya ay natapos ko ang isang project ko kay Ma'am JC. So, bye-bye!